At ayan mga ka-crypto, medyo naging rocky at mahirap ang simula ng buwan para kay XRP. Sa katunayan, bumagsak ang presyo nito sa pinakamababang level ngayong taon habang nag-uumpisa po ang buwan ng June. At marami na ang nag-aalala sa crypto community. Pero heto po ang mas matindi. Sa gitna ng ganitong bearish trend, may isang pambihirang galaw ang nakakuha ng pansin ng lahat. Isa pong dambuhalang whale ang nagbukas ng $1.49 million na short position laban kay XRP sa presyong 1.141 or 1.14. Ayan. Isang napakatinding balita po ito kaya pasabog po tayo dyan. Para po sa mga bago lamang dito, kapag sinabi po nating short position, ito po ay isang bearish na bet. Ang ibig sabihin nito, ang trader ay kikita ng pera kapag bumaba ang presyo ng asset. Kaya ang pagbubukas po ng short position na ganito kalaki ay isang napakalinaw na signal na may isang malaking market participant o institution na umaasang babagsak pa ng mas mababa sa XRP sa mga kasalukuyang price levels nito. Hindi lamang po basta-basta barya ang itinaya rito. Milyong-milyong dolyar ang nakasalalay. Kaya naman, nagdulot po ito ng matinding kaba sa buong crypto market. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay silipin po muna natin ang daily chart time frame ni XRP dito. At nakikita po natin na ang presyo po ni XRP ngayon ay nasa 1.1320. Ayan, at dito po sa ating daily chart time frame na ito, gaya po ng aking nakalipas na technical analysis, nasabi ko po na mukhang sa mga paparating na araw ay magko-consolidate po itong si XRP sa pagitan ng ating major resistance dito na 1.2234 at ang panibagong nabuo rito na minor support dito sa 1.0897. Pero ang overall na signal pa rin natin dito sa ating mga technical indicators ay nananatiling bearish itong si XRP. Yun nga lang at base sa ating QQE mode indicator dito ay nagpapakita po ng paghina ang ating bearish momentum or ang ating selling pressure. Kaya yan po yung aking naging basihan dito, ang ating QQE mode dito. Yan, ang paghina po, paghina ng ating QQE mode indicator ang siyang aking naging basehan kung bakit ko nasabi na mukhang magpapatuloy po sa pagko-consolidate itong si XRP sa mga paparating na araw. Kaya ang binabantayan ko po ngayon ay ang QQE mode indicator dito. Kasi kapag lumaki po yung mga QQE bars na kulay red bar natin dito, yan, pag nagpatuloy po sa paglaki ito, ibig sabihin is dito na po niya ulit ipagpapatuloy ang kanyang pagbagsak. Pero wag po tayong mag-alala dahil mas kinabasag po ang ating minor support dito sa 1.0897, meron po tayong mas matibay na support na haharang sa pagbagsak na XRP dito sa 1.0169. Pero kung nabasag po ang ating 1.0169 na major support na yan ay yan na po ang medyo mas delikado na parte. Kasi psychological support po ito. Kaya, ayan, ang maaaring magdulot po ng matinding bearish momentum. Kaya, ayan, balikan na po natin ang ating balita dito. Ayan po, ang nagbahagi po sa report na ito sa IC Steph is Crypto. Ayan po sa data na kanyang ibinahagi rito, ang whale activity na ito ay hindi lamang po nag-iisa. Kasabay ng pagbukas ng dambuhalang short position kay XRP, may nakita ring maraming pag-close ng mga long positions kay Bitcoin at Ethereum. Ibig sabihin ang mga malalaking players ay kasalukuyang nagre-reposition ng kanilang mga assets sa buong market. Nag-a-adjust po sila para sa isang posibleng malawakang pagbaba ng crypto space. Ngayon sa tingin ko, ang pag-close po sa mga longs kay Bitcoin at Ethereum kasabay ng pag-short kay XRP ay nagpapakita na ang buong market ay kasalukuyang nasa risk-off mode. Medyo nakakatakot tingnan ang ganitong scenario dahil kapag ang mga whales ay nagsimula ng magbawas ng exposure at tumaya laban sa mga altcoins, sumusunod ang retail panic. Para itong isang matinding domino effect sa isang collapse sequence. Kapag natumba ang unang piraso, madadamay ang iba.
ang pusta na $1.49 million sa presyong 1.141 ay nagpapakita ng kawalan ng kumpiyansa sa short-term performance ng token natin. At ang kailangan nating tanggapin na ang pressure ay nandito pa rin. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa mga macro factors at ang seasonal patterns. Yan, hindi naman po basta-basta tumataya ang mga analyst at whales nang wala pong malalim na dahilan. May mga major factors na itinuturo ang mga eksperto ngayon. Una ay ang ongoing conflict. Yan, ang ongoing conflict po sa Iran na patuloy na nagpapayanig sa global financial markets. Ang pangalawa, ayon po sa historical data, si XRP ay laging nagpapakita ng decline o pagbaba tuwing June sa bawat midterm year on record. Yan. Ang kombinasyon po ng macroeconomics stress, seasonal patterns at ang high profile short position na ito ay nagbibigay ng sapat na rason para maging super cautious po tayo ngayon. Kaya sa aking opinion sa aspetong ito ay mas nakasandal po sa reality ng geopolitics. Ang gulo sa Iran ay lumilikha ng kawalan ng kasiguraduhan hindi lang sa crypto, kundi pati na rin sa traditional stock market. Kapag may banta ng digmaan o political instability, ang mga investors ay naghahanap po ng safe haven at kadalasang lumalabas po sa mga volatile assets gaya ng XRP. Isama mo pa ang historical trend na talagang madugo ang June para sa atin. Para itong isang bagyo kung saan nagsasama-sama ang masamang panahon, malakas na alon at sirang bangka. Napakahirap labanan ng historical pattern kapag hinulaan mo pa ng totoong krisis sa mundo. Ngayon ay ano naman ang reaksyon ng XRP Army at ang volatility. Dahil po sa balitang ito, mabilis na nag-react ang community. Ayon po sa iba pang analysts at traders sa social media, marami ang naniniwalang diretso na pababa ang direksyon ng token. Sinasabi ng ilan na ang ganitong behavior ng mga whales ay laging nagdadala ng matinding volatility sa market. Ang takot ay baka mag-udyok ito sa mga retail investors na magbenta na rin ng kanilang mga hawak o kaya naman ay mang-akit ng mas marami pang whales na sumabay sa pag-short. May mga hula pa nga na posibleng bumagsak sa XRP sa ilalim ng $1 sa malapit na hinaharap. Ayan, XRP would drop below $1 in the near term. Ngayon, sa aking opinyon ay nakakaalarma ang hula na posibleng bumaba sa ilalim ng $1 ang presyo. Pero hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala. Sa ngayon, si XRP ay nagte-trade sa paligid ng 1.13. Kaya naman, ang distansya po nito sa 1.41 entry ng whale ay napakalapit lamang. Kung ako po ang tatanungin, ang psychological na epekto nito ng balitang ito ay mas mapanganib kaysa sa mismong pera. Kapag nakita po ng mga retail traders na sumusuko na ang malalaking wallet, magpapanic sell po sila para protektahan ang kanilang natitirang capital. Kaya masasabi ko po sa ganitong sitwasyon ay iwasan po natin ang emotional na decision. Ang market volatility ay pwede pong maging mabilis at ang pag-short ng whale na ito ay pwedeng maging mitsa ng mas malalim na correction. Ngayon ay ano naman ang dapat nating gawin bilang mga traders ngayong mid-June. Sa pagpasok po natin dito sa kalagitnaan ng buwan, si XRP ay nananatili po sa ilalim ng matinding pressure. Habang ang ilan ay nakikita ang decline na ito bilang isang magandang buying opportunity o pagkakataon para makabili ng mas mura, ang karamihan ng mga eksperto ay nagbibigay ng babala na kailangang mag-ingat ng husto at mag-trend carefully. Para sa akin, ang terminong buying opportunity sa kalagitnaan ng ganitong bearish momentum ay parang pagsalo sa bumababang patalim o isang falling knife. Kailangan natin ng matinding disiplina ngayon. Ang whale po na nag-short ng $1.49 million ay pwedeng magkamali. Pero mas madalas kaysa sa hindi, ang smart money ay may hawak na impormasyon na wala po sa atin.
Kung magpapatuloy po ang pressure mula sa macro events at kung hindi po magbabago ang takbo ng buong crypto space, mas mabuting maging observer muna tayo. Ang pagprotekta po sa ating capital ang pinakamahalagang rule sa trading ngayon. Kaya wag po tayo magmadaling pumasok hanggat wala pong malinaw na sinyales na sumusuko na ang mga bears at ang whale na ito ay nagsimula ng mag-cover ng kaniyang position. Ayan, sa kabuuan, ang pagpasok po ng isang $1.49 million na short order laban kay XRP ay isang malaking red flag na hindi po natin pwedeng baliwalain. Ang kombinasyon po ng global market stress mula sa Iran, ang historical seasonal weakness ng buwan ng June at ang paglipat ng pondo ng mga whales mula sa longs patungong short ay nagpapakita po ng isang napaka-challenging na kapaligiran para sa ating portfolio. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, bantayan ang bawat galaw ng market at lagi po nating tandaan na dito sa crypto, ang pagiging laging handa ang ating pinakamahusay na proteksyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaring panuorin na rin po ninyo ang recommended video na nakikita natin dito sa screen.